Nagsimula ang kwento sa loob ng bahay ng isang matandang babae na si Dolly, kung saan kalat ang mga dolls ng mga bata at maraming langaw ang umiikot habang may isang bangkay na walang ulo na nakahiga sa kama. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kina Macy at isang batang babae na si Evie na anak ni Chase. At sa araw na iyon napansin ni Macy ang isang ring sa bag ni Chase kaya naisip niyang magpo-propose ito. Kaya sabay silang nagpunta sa isang jungle trek habang sa parehong gubat ay hinihila ni Dolly ang bangkay papunta sa isang malalim na hukay na napapalibutan ng dolls at itinapon niya ito doon. Samantalang sina Macy at Chase ay may napansin ding mga dolls na nakasabit sa mga puno at pinulot pa ni Macy ang isa para sana iuwi kay Evie at biro pa niyang kamukha iyon ni Chase pero sinabi ni Chase na kakaiba iyon kaya pinababa niya ang mga dolls. Pagdating nila sa tuktok ng burol na paboritong lugar ni Chase ay naghanda siya ng camera para magpicture at doon naisip ni Macy na magpo-propose na siya kaya kinuha ni Chase ang ring at lumapit sa kanya pero biglang may tumugtog na music box na galing pala kay Dolly kaya nagdesisyon si Chase na tingnan ito kahit pinipigilan siya ni Macy. Pagdating niya sa mas malalim na bahagi ng gubat ay nakita niya si Dolly na umiiyak at tinanong kung ayos lang siya pero nakamask ito kaya nagulat si Chase at bigla siyang sinakol ni Dolly at inangat sa lupa. Pagkatapos ay hinampes niya ang paa nito gamit ang shovel hanggang mabali at sinundan pa ng pagdurog sa panga ni Chase gamit din ang shovel. Makalipas ang ilang sandali ay hinanap siya ni Macy at nakita ang toy na tumutugtog ng music kaya tinawag niya si Chase at nang silipin niya ang hukay ay nakita niya ang bangkay at labis siyang natakot. Biglang lumitaw si Dolly sa likod niya at nakita rin ni Macy si Chase na wasak ang panga kaya tumakbo siya habang hinahabol siya ni Dolly. Kumuha si Macy ng pocket knife sa bag at napansin din ang ring sa likod ni Chase pero malapit na si Dolly kaya tumakbo ulit siya hanggang madapa at tumama sa bato at nahilo. Nilapitan siya ni Dolly at sinuri ang kanyang mga daliri at mukha pero nagawa pa rin siyang saksakin ni Macy gamit ang pocket knife, agad naman siyang sinakol ni Dolly at inangat hanggang mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay binuhat siya ni Dolly papunta sa bahay at nang magising si Macy ay nasa loob na siya ng isang cradle sa kwartong puno ng laruan ng bata, nakakandado ang pinto at may narinig siyang umuubo. May isang lalaki na tumawag kay Macy mula sa likod ng pader at sinabi sa kanya na hindi siya makakalabas sa kwartong iyon hanggat hindi siya pinapalabas ni Dolly. Pero may isang malaking silver key na nakatago kung saan at kapag nahanap niya iyon ay tutulungan siya ng lalaki na makatakas. Sinabi rin nito na kailangan niyang manatiling buhay dahil parang isang laro ito at kailangan niyang sumabay dito dahil si Macy na ngayon ang bagong doll ni Dolly. Biglang dumating si Dolly kaya nagtago si Macy sa likod ng cradle at nang bumukas ang pinto ay may isang doll na pumasok sakay ng baby stroller kaya sinabi ni Macy na kung gusto nitong maglaro ay sisibayan niya ito at itinulak niya palabas ang doll pero bumalik ito na may dugo na sa mukha. Pumasok si Dolly na parang batang excited at sa takot ay hindi napigilan ni Macy ang sarili niya. Kinuha siya ni Dolly at inihiga sa mesa at tinrato na parang baby habang nilalagyan siya ng diaper kahit tumatanggi siya. Pinasubo pa siya ng baby soother at saka siya nilagyan ng diaper gamit ang kamay nito. Samantalang sa gubat ay nagising si Chase na wasak ang panga at hindi makagalaw dahil sa bali niyang paa. Sa loob naman ng bahay ay inilipat ni Dolly si Macy sa upuan at nilagyan ng tela ang sugat sa noo niya. Doon napansin ni Macy ang ring sa kamay ni Dolly at hiniling niya itong ibalik pero sinampal siya ni Dolly bago lagyan ng benda ang noo niya. Habang nakabaon pa rin ang pocket knife sa likod ni Dolly at nang bunutin niya ito ay mabilis na umagos ang dugo at bumagsak siya sa sahig kaya nakita ni Macy ang pagkakataon at tinanggal ang pagkakatali sa sarili at sinubukang tumakas sa bintana pero pinigilan siya ni Dolly kaya napilitan siyang mag-sorry at nangakong hindi na uulit. Pero kumuha si Dolly ng paddle at sinimulan siyang hampasin na parang pinaparusahan kaya nagmakaawa si Macy at umiyak habang si Dolly ay galit din. Sa gubat naman ay pilit na gumagapang si Chase, habang sa loob ay pinapakain ni Dolly si Macy pero nang may suka niya ang pagkain ay nagalit ito at pinilit siyang painumin gamit ang milk feeder. Sa takot ay sumunod si Macy pero panas ang gatas kaya nasuka ulit siya at tuluyang nagalit si Dolly at sinubukan pa siyang padedehin. Doon kinagat ni Macy ang dibdib nito kaya dumyugo at nakatakas siya paakyat sa itaas ng bahay.
Tinanong siya ng lalaki sa likod ng pader kung nahanap na niya ang susi at sinabi nitong baka nasa basement kaya sinabi ni Macy na babalik siya at pumasok siya sa isang kwarto kung saan may mga putol na daliri ng naunang biktima at nagsimula siyang maghanap sa mga drawer. Pero sumunod si Dolly at pagpasok nito sa kwarto ay bigla siyang inatake ni Macy mula sa likod ng pinto. Muling tumakbo si Macy at bumaba siya papunta sa basement kung saan kumikislap ang mga kandila at kalat ang mga dolls. Doon niya nakita ang ulo ng bangkay na kanina ay walang ulo at nalaman niyang pagmamayari iyon ng isang matandang babae. Kaya kinuha niya ang susi na nakasabit dito pero naroon din si Dolly kaya hinablat siya at kinaladkad pabalik sa itaas habang napunit pa ang tenga ni Macy. Pagkatapos ay pinaupo siya ni Dolly sa kandang ganito at isinabat ang susi sa leeg niya habang humuhuni at pinaupo si Macy sa kanya. Saka tinahi ang napunit niyang tenga habang iniinda ni Macy ang sakit. Samantalang si Chase ay patuloy na gumagapang sa gubat. Kinabukasan ay naunang nagising si Macy at dahan-dahan siyang umalis sa kondonga ni Dolly at tahimik na kinuha ang susi mula sa leeg nito. Ginamit niya ito para buksan ang kwarto ng lalaki at gamit ang flashlight ay nakita niya itong nakagapos. Tinanong niya kung sino ito at sinabi ng lalaki na kailangan nilang magmadali dahil matagal na siyang bihag ni Dolly mula nang magkasakit ang kanyang ina at ipapaliwanag niya ang lahat kapag nakalabas na sila dahil kaya niya silang iligtas. Kaya tinanggal ni Macy ang kadena pero napansin niya ang isa pang bangkay sa loob at sinabi ng lalaki na kapatid niya iyon na naghanap sa kanya pero nauwi rin sa kamatayan. Bigla namang hinablat ng lalaki si Macy at tinutukan ng basag na salamin sa leeg at sinabi na isasama niya siya palabas. Kinaladkad niya si Macy pababa at tinawag si Dolly habang sinasabing hawak niya ang paborito nitong laruan at kapag hindi ito lumabas ay papatayin niya si Macy. Pagkatapos ay sinabi niya kay Macy na hindi niya ito papatayin kundi isasama niya ito. Muli niyang tinawag si Dolly at nang hindi ito lumabas ay sinimulan niyang kalmutin ang mukha ni Macy at pinasigaw ito para marinig ni Dolly. Hanggang sa lumabas si Dolly na may hawak na shovel. Binalaan siya ng lalaki na gagawin niya talaga iyon kaya pinababa niya ang shovel at pinabukas ang harang ng pinto. Pero nang gawin iyon ni Dolly ay hinampas siya ng lalaki gamit ang shovel at paulit-ulit na binugbog. Ngunit hindi rin niya pinatakas si Macy. Sinabi pa niya kay Dolly na dapat pinatay na siya nito noon pa kasama ng iba at hindi siya dapat ikinulong. At ngayong wala na ang kanilang ina ay akala ni Dolly ay magagawa na niya ang gusto niya kahit bahay pa rin niya iyon. Biglang inatake ni Macy ang lalaki mula sa likod pero agad itong humarap at doon naman sinunggaban ni Dolly at binuksan ng dibdib nito saka hinampas ang ulo gamit ang shovel. Pagkatapos ay hinailan ni Dolly si Macy pabalik sa kwarto na galit at sinira pa ang cradle habang sinasaktan ang sarili sa ulo sa sobrang galit. Sinubukan ni Macy na tumakas pero sinakal siya ni Dolly at inangat sa hangin kaya napilitan si Macy na tawagin siyang mommy para iligtas ang sarili niya. Ibinaba ni Dolly si Macy at sinabi ni Macy na mahal niya ito habang tinatawag niya itong mommy. Pero biglang narinig niya ang sigaw ni Chase mula sa labas kahit wasak ang panga nito kaya tumalon si Macy sa bintana at tumakbo papunta sa kanya at nakita ang kalagayan nito. Sinabi niya na nakita na niya ang ring at mahal niya si Chase at kailangan na nilang makatakas agad pero hindi na makatayo si Chase. Biglang dumating si Dolly na may hawak na shovel at inatake si Macy kaya sumigaw si Chase na siya na lang ang saktan pero hinablat ni Dolly ang panga nito hanggang tuluyang matanggal. Natakot si Macy at tumakbo habang hinahabol siya ni Dolly. Nahihilo na siya at nagsisimula na siyang makakita ng ilusyon ni Evie habang patuloy ang pag-atake ni Dolly. Sinubukan niyang lumaban at nabasag niya ang parte ng mask ni Dolly kaya umatras ito at nakatakas si Macy pero nadulas siya at nahulog sa parehong hukay kung saan itinapon ng bangkay kanina. Sinugod siya ni Dolly pero hinawakan ni Macy ang bangkay at nang makita ito ni Dolly ay tumigil siya at ibinaba ang shovel dahil ayaw niyang masira ang katawan na iyon. Kaya itinapon ni Macy ang bangkay papunta sa kanya at habang inaayos iyon ni Dolly ay kinuha ni Macy ang shovel at paulit-ulit na inatake ang mask nito hanggang mahulog si Dolly sa hukay. Lumapit si Macy at nakita ang ring sa kamay ni Dolly kaya bumaba siya para kunin ito pero bigla siyang hinablat ni Dolly at bahagyang nakita ang mukha nito kaya sinipa ni Macy ang mask at muling tumakbo.
Nagbago ang eksena sa isang batang forest guard na nakikinig ng music sa gubat at nilapitan siya ni Macy at sinabi na isang babaeng may doll mask ang may gawa nito at kailangan nilang umalis agad bago dumating si Dolly. Pinasakay siya ng guard sa sasakyan at nag-radio na may isa na namang kaso na pareho ang kwento pero dumating si Dolly at pinatay ang guard bago pa ito makapasok. Natrap si Macy sa loob ng sasakyan habang ipinakita ni Dolly ang ulo ng guard at biglang nawala. Nakita ni Macy ang susi ng sasakyan sa labas pero bumalik si Dolly at sinimulang basagin ang mga bintana. Sinubukan nitong abutin si Macy pero sinipa niya ito, kinuha ang susi at pinaandar ang sasakyan, hinaranggan siya ni Dolly pero binilisan ni Macy at sinagasaan ito, bumaba siya at kinuha ang ring mula sa kamay ni Dolly bago tuluyang umalis at nakaligtas. Sa huli ay isinuot ni Macy ang ring ni Chase sa kanyang daliri at doon nagtatapos ang kwento habang hinihikayat ang mga manonood na mag-like at mag-subscribe sa channel.